Then why did you give all the money to Colonel Lachica? Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release. Pag sinabi niyo po bang object of expenditure, are you referring to the accomplishment report? Yes po. Yes. Eh paano po kayo nagkaroon ng accomplishment report? Kaka-encash niyo pa lang. Yun po ang binigay niya sa akin, ma'am. Kasi yung pong mga identified na object of expenditures, yan po ang ginagawa niya doon sa pag-implement po ng confidential I programs understand, and Ms. design. Acosta. Ano pong ginawa niyo dito sa pera pagdating ni Colonel Lachica? Nagpunta po kami sa office na yon, i-open ko yung office, tapos nirelease ko sa kanya ang 125 million. And do you realize also, Ms. Acosta, that as disbursing officer, there is a rule under PD 1445, bawal i-transfer ang disbursement sa ibang tao. Hello mga Kapinas TV, humarap na sa komite si VP Sara at kasama niya si Ms. Gina Acosta, ang disbursing officer niya sa Office of the Vice President. Napag-alaman na 500 milyong piso ang winidraw at inubos na confidential fund ng OVP sa loob ng 2 taon at maraming anomalya ang mga natuklasan sa paggamit dito. Pero ang boss ko po kasi ay si Ma'am Please Inday. answer the question, ma'am. Yes, Under PD 1445, unauthorized transfer of disbursement is prohibited. Are you aware of that? yes, ma'am. And what you did is an unauthorized transfer. Tama po? Yes po, ma'am, pero may... In other words, you are liable for the unauthorized transfer of that money which is due for your disbursement. Tama po? Tama po, ma'am. Pero Are you aware also na kung ito pong perang ito ay mapupunta sa mga hindi matitino na government officials at gagamitin for purpose other than its confidential purpose, you can be held liable Yes for po. malversation of public funds by negligence. Yes, alam ko po, ma'am. Pero nanaig po ang aking belief na may trust po ako kay La Chica dahil po authorized po siya ni Ma'am Sara Duterte. Ms. Acosta, this is 125 million. After encashment, you brought all of this to your office where you said you have 3 volts, 4-footer, 3 volts. Tama po ba? Tama po, ma'am. Okay. Magkano po kaya ang laman nung isang 4 feet na volt? Magkakasya po ng 40M. 40M? Opo. Ang isang 4 feet? Ang isa, magkakasya po ang 40M. Kasya. Opo. Sikip, sakto. Sakto-sakto lang po. Sakto po. So kung meron po kayong 3 volt, nung wala pa po ba itong 125 million na ito, wala bang ibang laman yung 3 volt nyo? Wala pa po kaming vault nung wala pa kaming confidential funds. So kailan lang po kayo nagkaroon ng confidential fund? Year 2022 po. Last quarter of Yes po. 2022. Yes And po. would you confirm, kaya lang po kayo nagbumili? Tama po ba yon? Yes, Kaya lang po ma'am. kayo bumili Yes, ng ma'am. 3 Yes, ma'am. na tig 4 feet ang laki Yes, ma'am. na volt ay bilang paghahanda dito sa inyong confidential fund. Yes, ma'am. Sabi niyo po kanina, ang isang volt ay naglalaman ng 40 million. Yes po. 3 po yung volt. That will be equivalent to 120 million. Yes po. Saan niyo po nilagay yung labis na 5? Pinagkasyahan ko po yung... Siniksik nyo na po. Oo, ganyan, sinisiksik. Siniksik niyo na. And then, since part of your job as a special disbursing officer is the disbursement of this amount, please enlighten us.
Paano nyo po ginastos, ibinayad, inirelease itong 125 million pesos? Ganito po ang nangyari, ma'am. Nang ma-encash na po ang kwarta, ang pera, ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. So while on the way na po ako papuntang office, I called up the security officer informing him na na-encash ko na po ang cheque. You informed the security officer? Yes po, ma'am. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Nolasco din ho ba yan? Hindi po, ma'am. Sino po yan? Si Colonel Lachica po. Colonel Lachica. Can you Opo. please enlighten the committee? Sino po ba si Colonel Lachica? Si Colonel Lachica po siya po ang ground commander ng aming BPSPGs na na-assign po sa Office of the Vice President. Okay. So you inform Colonel Lachica that you have encashed already the check. Yes, How ma'am. about the physical handing of the money? Kailan po nangyari yan? December 20 din po. Magkano po ang binigay nyo kay Colonel Lachica? Binigay ko po sa kanya lahat ang 125 million po. At saan po dinala ni Colonel Lachica? Yan ang hindi ko na alam, ma'am. Sandali lang po. Anong oras po ba kayo nakabalik sa OVP? Mga around 4 p.m. 4 p.m. Opo. How long did it take you to be able to organize the 125 million inside the 3 vaults? Actually, ma'am, hindi ko pa po nalagay sa aking vault. Kasi pagtawag ko kay Colonel Lachica na na-encash na po ang cheque, Kanina po sabi nyo, pinagsiksikan yung 125, di ba? hindi po, ma'am. You said that. Ang interpretation ko po noon, ma'am, kung na-encash ang cheque, saan ko ilagay. Pero on that withdrawal, ma'am, tinawagan ko agad si security officer. Okay, so you are saying now that the money were never placed inside the 3 vaults. Yun po ba gusto nyo sabihin? Yes, ma'am. Yung withdrawal na po yun, ma'am. Okay, sabi nyo po 4 p.m. kayo nakabalik ng OVP. Kung hindi nyo po pinasok dito sa 3 vaults, saan nyo po nilagay? Doon po sa isang office po na nandoon yung vault. Pero hindi pa nailagay sa vault. Ang bag nandoon lang sa Kanino office. po bang office yung tinutukoy nyo? Is that your office? Extension office ko po, ma'am, na ako lang ang may susi. Extension office, kayo lang ang may susi. Okay. You just place them on the floor? Ganun ho ba yun? Pinasok ko, ma'am, sa floor kasi nagsagot man agad si Colonel Lachica na coming siya. Kasi Okay. dyan naman lang siya sa kanilang opisina. Saan po ba ang opisina ni Colonel Lachica? Yung sa Camp Aguinaldo, yung kulay blue. And how close is this to the office of the Vice President, ma'am? Siguro mga 20 minutes o 30 minutes 20 makarating na minutes siya. drive. Kung kayo po ay nakarating dito sa OVP at around 4 p.m. at pagkatapos nyo pong dumating, nilagay nyo sa extension office just on the floor, the entire 125 million, hindi nyo pinasok sa vault, anong oras naman po dumating si Colonel Lachica? Mga 4:30 po. 4:30. Yes po. At ano pong ginawa nyo dito sa pera pagdating ni Colonel Lachica? Nagpunta po kami sa office na yon, i-open ko yung office, tapos nirelease ko sa kanya ang 125 million at pinareceive ko siya sa kanyang, may listahan po kasi siyang binigay po sa akin, ma'am, considering na kami po ang gumagawa ng physical and financial plan. After mga 2 weeks, nagbigay na po siya ng advance copy ng kanyang request for funding. Ang tawag ko noon, listahan ng kanyang object of expenditures po. Listahan ng Object of expenditures po. object of expenditures. Yes po, ma'am. Okay.
So ito pong listahan ng object of expenditures ibinigay sa inyo ahead of your encashment. Yes, ma'am. And can you please enlighten us? Kwentuhan niyo po kami. Ano pong nakalista dun sa object of expenditures, please? Object of expenditures, programs, ano po, identify po yung mga programs or ano ang gawain niya. Tapos with Ano po yung corresponding mga amount. programs, Ms. Acosta? Example po yung program ng purchase of information, payment of rewards na may kaakibat na po na You amount. must be referring to the accomplishment report, Ms. Lachica. Ms. Acosta. Yes po, yun po ang binigay niya sa akin, ma'am. Pag sinabi niyo po bang object of expenditure, ang tinutukoy niyo po ba accomplishment report? Dili, ang ibig Yes or no, ma'am? Pag sinabi niyo po bang object of expenditure, are you referring to the accomplishment report? Yes po. Yes. Paano po kayo nagkaroon ng accomplishment report? Kaka-encash niyo pa lang. Would you know, Ms. Acosta, kung saan po dinala ni Colonel Lachica yung 125 million? Di ko po na po alam, ma'am, kasi sa kanya na po yun discretion kung Hindi po niya discretion yun, ay, ma'am. sa kanya na po yung Please trabaho. understand, kayo po ang special disbursing officer. You're supposed to be the person doing the payment of this amount to various payees. Hindi po ito discretion ni Colonel Lachica, ma'am. Do you understand? Yes, ma'am. Ano nga po ulit trabaho ni Colonel Lachica? Siya po ang Head. head ng aming BPSPG at siya po ang inatasan as security officer po ng Office of the Vice President. And of course, you will agree with me, iba po ang trabaho ng security officer sa trabaho ng special disbursing officer. Tama po ba? As a matter of Yes, fact, iba kaya po. po kayo'y banded. Kaya po kayo nire-require ng Fidelity Fund is to take care of these public funds. Si Colonel Lachica po ba? Covered po ba siya ng Fidelity Bond? Hindi po, ma'am. I don't think so because it's not part of his job to disburse public funds. Pero siya po ang may alam, ma'am, lalo na pag-implement sa mga confidential activities po, ma'am. Just like surveillance and monitoring po. Kung okay po ba dyan, itayo, example, yung satellite office. Even when he is aware of the implementation of the surveillance activities, you, as a special disbursing officer, should be the one actually paying all the recipients. Do you understand, Ms. Acosta? I understand po, ma'am. Then why did you give all the money to Colonel Lachica? Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release. Kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential fund. Siya Okay. po ang surveillance and monitoring po. Sa kanya po yun, wala po akong alam. Ms. Acosta, I hope you realize that it is incumbent upon you as the special disbursing officer to know all the recipients of the entire 125 million. And it is totally wrong to say na wala kayong alam. Because in the first place, trabaho nyo po to disburse these funds to the various number of recipients. Let us proceed to liquidation report. Secretariat, kindly flash the liquidation report. What is the purpose, Ms. Acosta, of the liquidation report? To liquidate the funds granted on confidential funds po. Ililiquidate po. Ililiquidate, and by liquidate, we need to gather proof that indeed
the entire amount was utilized for the intended purpose. Tama po ba? Tama po. What is your participation in this liquidation report? Yung binigay na po sa akin ni Sir La Chica ang acknowledgement Ms. Acosta, receipt. please be directed to the left bottom part of the liquidation report. Correctness of the above data po, ma'am. Do you understand what that means? Yes po, ma'am. Ano pong ibig sabihin nun? Na ang pundo po ay Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at mag-share ng video. Hanggang sa muli.